Bata pa lamang ako ay mahilig na talaga akong mag-alaga ng aso. Madalas nga akong mapagalitan noon ng nanay ko dahil kahit mga tuta sa kalye ay kinukuha ko at inuwi ko sa bahay namin. Ang ending tuloy, mistulang dog pound ang bakuran namin noon. Ngayon 25 years old na ako at nagtatrabaho sa isang manufacturing company bilang isang industrial engineer, ay hindi pa rin natigil ang hilig ko sa aso. Sila kasi ang nagtatanggal ng stress ko kapag galing ako sa trabaho at umuwi ng apartment ko. Sa ngayon ay may dalawa akong aso na kasama sa apartment. Ang pangalan nila ay Max at Maybe at pareha sila na breed Maltese. Hindi ko alam na ang hilig ko sa aso ay siya ring magdadala ng kababalaghan at panganib sa buhay ko. Ako nga pala si JM at ito ang kwento ko. Kabababa ko lang ng sasakyan na siyang service ng mga regular na empleyado kung saan ako nagtatrabaho. Excited akong makauwi para makita sina Max at Maybe. Halos kalahating araw ko rin siyang hindi nakita. Bago ako makarating sa aking apartment ay may bangketa akong madadaanan. May mga nagbebenta doon na kung ano-ano. Ang paglalakad ko sa bangketa ng gabing iyon ay naging kakaiba ng isang matandang babae ang humarang sa harapan ko. Nakangiti siya sa akin, pero napansin ko na parang hindi siya nakatingin sa akin ng diretsyo. "Sir, baka gusto niyong bilhin itong tuta ko," aniya. Noon ko lang napansin na may bitbit pala siyang tuta sa kanang kamay niya. Dahil maalam akong tumingin sa aso ay alam kong Aspin ang tuta. Kulay itim yun at ang cute. Sa bagay, lahat naman yata ng tuta ay cute. "May mga aso na po ako sa bahay eh," sabi ko at kinikiliti ko ang tuta sa tenga nito. "Sige na sir, bilhin mo na si Bantay para naman may pambili na ako ng pagkain ko." Naawa ako sa matanda kaya naman kinuha ko iyong tuta na si Bantay sa halagang 300 piso. Isa pa, naisip ko, walang kakayanan si Lola na alagaan itong tuta na to dahil sa sitwasyon niya. "Maraming salamat sir, magpapakabait ka po." Hinimas nito sa ulo ang tuta at umalis na. Bit-bit ang tuta na si Bantay ay umuwi ako ng apartment. Alam kong matutuwa sina Max at Maybe dahil ay Bantay. Isa pa, may bago na silang makakasama at makakalaro kapag wala ako. Pagkabukas ko pa lang ng pinto ng aking apartment ay sinalubong agad ako ng dalawa kong aso. Ibinaba ko si Bantay. Inaasahan ko na matutuwa ang dalawa kong aso. Pero nagtataka ako nang biglang umatras sila at nagtago sa ilalim ng kama. Tinawag ko sila pero panay ang ungol nila na parang takot na takot. Ipinagsalo ang bahala ko na lang iyon. Kumain ako ng hapunan at nilagyan ko na rin ng dog food ang pakainan ng mga aso. Tanging sina Max at Maybe lang ang kumain, si Bantay ay hindi. Sinusubukan ko na nga siya pero ayaw niya talaga. Sinusubukan ko siyang pakainin ng ulam kung adobong manok pero ayaw niya rin. Mas pinili nitong humiga sa isang sulok at natulog. Hinayaan ko na lang siya, baka naninibago lang. Lumipas pa ang isang araw at napansin ko ang pagiging matamlay ni na Max at Maybe. Simula nang iuwi ko si Bantay, habang si Bantay naman ang siyang naging mas malambing sa akin. Katabi ko siyang matulog sa kama at ang hilig niya, dilaan ako ng dilaan na normal lang naman sa mga aso. Isa lang ang ikinababahala ko, hindi pa rin siya kumakain. Naisip ko tuloy na dalhin siya sa vet kapag nagkaroon ako ng oras sa darating na weekend. Ikaapat na gabi na ni Bantay sa akin. Kakauwi ko lang at siya lang ang sumalubong sa akin. Sina Max at Maybe ay matamlay pa rin at nakahiga lang sa isang sulok. Pagkabukas ko ng ilaw ay ganoon na laang ang hilakbot ko nang may makita akong tao sa paanan ng kama ko. Nanlilisik ang namumula niyang mga mata, naglalaway, may mga matutulis na pangil. Makakapal din ang balahibo niya at matatalas na mga kuko.
Ang balat niya ay kulay itim na akala mo'y nasusunog. Napasigaw ako ng malakas. Umangil siya na parang isang mamanggis na hayop. Napaatas ako at napasandal sa head mo. Wala akong makita na kahit anong pwede kong gamitin para ipanlaban sakaling atakihin ako. Sumigaw ako ng tulong. Sa pagsigaw ko na iyon ay bigla niya akong sinunggaban. Isinalag ko ang braso ko at naramdaman ko na bumuon doon ang matutulis niyang kuko. Napapikit na lang ako sa hapdi. Narinig ko na bumukas ang pinto ng aking apartment at pumasok ang landlady namin kasama ang asawa nito na may dalang shotgun. Agad na pinaputukan nito ang halimaw na nasa ibabaw ko. Malakas na umangil ang halimaw na tinamaan ng bala sa likod at nang makita nito na babarilin ulit ay mabilis nitong binuksan ang bintana at tumalon doon. Nestor, habulin mo! Barilin mo! Bilis! Nanginginig na utos ng landlady sa asawa nito. Dumungaw si Kuya Nestor sa bintana pero hindi na nito nakita pa ang halimaw. Malamang ay nakatakas na ito. Tinanong nila kung paano nakapasok ang halimaw. Pero ako ay hindi ko alam. Ang sabi ni Kuya Nestor ay aswang daw iyon. Hindi ako naniniwala na may aswang. Pero dahil sa nangyari ay biglang nagbago ang paniniwala ko. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Nakalmot lang sa braso ang nakuha ko. Pero isa lang ang pinagtataka ko. Simula nang mangyari yun ay hindi ko na rin nakita si Bantay. Hindi kaya ginising ako ng tawag mula sa kaibigan kong si Rebecca. 12:00 ng madaling araw. Ano at napatawag siya sa ganitong oras? Hello Rebecca? Bakit? Tanong ko sa antok na boses. Pia, tulungan mo ako. Puntahan mo ako dito. Nawala ang antok ko nang marinig ko ang takot na boses ng aking kaibigan. Mag-isa lang kasi ito sa apartment nito. Niisip ko tuloy na baka may kung anong hindi magandang nangyari dito. Kaya ganon ito magsalita. Parang umiiyak pa nga ito. Napabangon tuloy ako. Anong nangyari? Okay ka lang ba? Nag-aalala kong tanong. Puntahan mo ako dito please. Nasaan ka ba? Nasa labas ako ng apartment ko sa may waiting shed. Bilisan mo, Bia. Baka makita niya ako rito. Niya, sinong niya? Basta, puntahan mo na ako. Nang maputol na lang bigla ang linya ay hindi na ako nag-aksya pa ng oras. Hindi na ako nagbihis. Kinuha ko agad ang susi ng kotse ko at nagmamadaling mag-drive papunta sa kung nasaan ang kaibigan ko. Kinakabahan man ako ay pinaglalaban ko iyon. Ayokong mataranta at baka mapahamak pa ako sa pagdadrive. Matagal na kami magkaibigan ni Rebecca. College kami nung magkakilala kami hanggang sa magkaroon na kami ng trabaho sa isang bangko bilang teller ay magkaibigan pa rin kami. Sa pag-uusap at boses ni Rebecca ay malakas ang pakiramdam kong nasa panganib siya. Sa wakas narating ko na ang tapat ng apartment niya. Nakita ko siya sa waiting shed nang makita niya ang kotse ko ay nagmamadaling tumakbo siya papalapit doon. Ano bang nangyari? Tinignan ko ang itsura niya. Umiiyak siya at pawis na pawis. Wala pa siyang suot ng tsinelas na parang nagmamadali siyang lumabas ng apartment. Hindi ko muna pinaandar ang kotse dahil gusto ko munang malaman kung ano ang nangyayari sa kanya. Bea, wag mo akong tatawaging baliw kapag sinabi ko sa iyo ang nangyari sa akin. Matagal na tayong magkaibigan. Alam mong hindi ako marunong magsinungaling. Panay ang punas nito sa luha. Oo naman, alam ko yan. Sige na, sabihin mo na kung ano ang nangyari sa iyo. Habang kinikwento sa akin ni Rebecca ang nangyari sa kanya, ay panay ang iyak niya. Ayon sa kanya, matutulog na sana siya nang may makita siyang anino ng tao sa loob ng kanyang kwarto. Nang tignan niya ng maayos, ay bigla daw nawala. Iniisip na lang niya na namamalikmata lang siya, kaya hindi na lang niya pinansin. Hanggang sa muli niyang nakita ang anino nakatayo sa may bungad ng nakabukas na pinto ng silid niya.
Unti-unting ay nagkaroon daw ng katawan ang anino at naging kamukha ko daw iyon. Habang lumalapit daw ang kamukha ko sa kanya ay nagbabago rin ang anyo nito. Naging parang halimaw, naging aswang. Malaki ang mata, mahaba ang dila at kulay pula ang buong katawan. Sa takot daw niya ay tumakbo siya palabas ng bahay. Mabuti na lang talaga at tumating kaagad, Bea. Maraming salamat. Pagtatapos nito, ayaw ko mang paniwala ng kwento niya ay hindi ko na lang iyon ipinalata sa kanya at baka magalit ito. Siguro ay binabangungot lang ito at ang akala nito ay nasa realidad iyon nangyari. Walang anuman, magkaibigan tayo, kaya anumang oras ay handa akong tumulong sa iyo. So yung nakita mo kanina ay may kakayahang manggaya? Tumango si Rebecca. Oo, Bea, kinaya ka niya. Takot na takot na niyakap ako ni Rebecca. Para namang kumalma ito ay hinaplos ko ang likuran nito. Huwag ka nang matakot. Safe ka na, sabi ko pa. Pagkalas ko sa yakap niya ay nagulantang ako nang makita kong hindi na si Rebecca ang nasa harapan ko, kundi isang aswang na nilalang na may malalaking mata at mahabang dila. Isang malakas at puno ng takot ang sigaw na pinakawalan ko. Sinubukan kong lumabas ng kotse ngunit mabilis akong nahablot ng halimaw sa leeg. Pinigan nito ang aking leeg hanggang sa bumaon doon ang matutulis nitong kuko.